Okay, so pag-usapan natin itong patungkol sa missions. We're going to discuss about preparation and prayer. Pag-usapan natin ito noon about sa personal preparation. You have to ensure spiritual readiness, develop cultural awareness, and build a solid theological foundation. Itong theological foundation, ito yung maging sound in doctrine tayo. No? And then, itong spiritual readiness. Ito, nag-involve ito hindi lamang sa knowledge sa doctrine, kundi pati yung emotion and spirituality. No? Kasama yon sa ating spiritual readiness. We must be both spiritually, emotionally strong in the Lord. And also kasama din yung ating physical preparation. Now, we must be in good physical condition when we are doing missions. Kagabi, parang nilalagnat na ako. Wala na ata akong exercise. Alamig pa lang yung condition. Tapos, ah, yung feeling ko, parang nilalagnat ako. So, ang ginawa ko, nag-exercise ako. May gym kasi. Naglakad ako sa treadmill. Matagal din yon. Pagkatapos, instead na mag-elevator ako, dumaan ako sa hagdan. Hanggang lumagpas ako kasi 5th floor lang ako dapat. Nakarating ako sa 6th floor. So, nalagpas pa ako. Bumalik ulit ako ng isang level. So, nung nakapag-exercise na ako, mas gumanda yung pakiramdam ko, kulang na pala ako sa exercise. So, ang point dito is yung kailangan talaga natin maging physically fit. At kinakailangan natin, we should always be in good physical condition. Lalo na marami tayong nababalitaan na pastor na matay sa high blood, no, na stroke. O kasi kailangan talagang maging conscious tayo sa ating health. So, kaya ganoon din sa pag-mission, kailangan yung we are physically in good condition. No? You have to be bodily and spiritually ready sa ating task. Okay, so ensure spiritual readiness. And also, we are to be prayerful, and we need prayer support. We need prayer support from others. So we should engage others in consistent prayer. We should involve others to intercede for the mission. Mahalaga na ma-encourage natin yung iba sa pag-pray. Kinakailangan na ma-encourage din natin sila kung saan tayo nag-work, paano sila ma-involve hindi lang sa prayer, pati rin sa pag-support sa gawain, sa mission, pati rin sa tulong sa outreach. No? So hindi lamang yon. So we have to encourage them in prayer, and we have to pray that everyone will get involved. So kasama yan sa kailangan talaga na kailangan natin ng prayer support. We need to request for prayers sa ating mga brethren. So, yung planning, may kasabihan kasi, plan your work and work out your plan. Because if you do not have plan, if you fail to plan, you plan to fail. So, kung walang plano, you plan to fail. So, kailangan din natin na meron tayong plano. At isipin natin anong dapat natin gawin. So, ano ang plano natin, ano ang mga gagawin natin para ma-achieve natin yung plan. Understand the target area, the culture of the area, the language, the religion, and socio-economic conditions. Assess the community-specific spiritual and physical needs. So, kasama yan sa planning natin. Pero may mga bagay na hindi rin talaga maging specific ang plans. Kasi may mga, tulad for example, sa soul winning, no? Merong mga contacts na biglang dumadating na lang na wala sa plano. Pero kinakailangan na ilista mo rin yung mga contacts mo. No? Pray for them. Sino yung una mong i-approach, o sino yung mga dapat mong puntahan, sinong dapat mong i-Bible study, sinong dapat mong focusan, o kasama na yan sa plano. Pero may mga instances na kusang dumadating yung mga opportunity na wala sa plano. So we should be sensitive sa mga opportunities. Na maging flexible tayo minsan sa mga opportunities. Halimbawa, meron kang naka-schedule na supposed to be Bible study, pero yung Bible study mo, talagang matagal na tapos hindi masyadong responsive. Nagkaroon ng opportunity na marami kang mashiran.
Minsan titingnan mo rin kung alin ang i-priority mo, kung alin ang unahin mo. Yun bang matagal mo na hindi masyadong responsive o yung nagkaroon ka ng opportunity na may mga taong interesado tapos madami sila, ano? So depende sa situation. Yung may mga bagay na hindi natin pinaplano pero kusang dumadating, pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magpaplano, no? So kinakailangan natin magplano at pero minsan minsan nabubuo ang plano 'pag meron kang ginagawa. Ano sa palagay mo, Brother Jeep? Nagkaroon ka ng plano, ano sa palagay mo? Okay din po yun, Pastor. Oh, kasi minsan hindi ka naman makapagplano, hindi mo alam kung saan ka magsimula. Opo. Pag simulan mo, basta masimulan mo na, saka mabubuo mo yung plano, magkakaroon ka ng idea kung anong next na gagawin. Magpa-pack up na lang, Pastor. Magpa-pop up kung anong next. Unless na hindi ka mag-i-step, hindi wala unless na gagawin mo, gagawa ka ng hakbang, hindi ka magkaroon ng idea kung ano ang dapat mong gawin, no? So kinakailangan talaga simulan mo. Minsan lulundag ka na lang sa isang lugar, magkakaroon ka rin ng idea o plans kasi andun ka na sa isang lugar, eh, no? So kaya 'yun ang ano na kinakailangan na you want to do missions. Based on my experience, punta ka lang sa isang lugar. Entry into the community, yun number 2 natin, yung entry into the community. Build relationships. Spend time connecting with locals and forming genuine friendship. So, kung makikita natin dito yung pagmi-mission, kinakailangan maging friendly talaga tayo. Kasi a man that friends must show himself friendly. Yung ating pakipagkaibigan, ma-relate pa natin yan sa ating goals, no? Kasi sabi nga ni Jesus, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost, Luke 19:10. So, yung ating pakikipagkaibigan is always related doon sa ating objective. Kasi minsan may mga nangyayari na situation na, yes, nagkaroon ka ng kaibigan pero hindi ka pa nakapag-share. Meron ka ng kaibigan, meron ka ng connection, meron ka ng mga contacts, hindi ka pa nakapag-share. So, meron bang ganyan, Brother Jeep? Meron bang ganong situation? Brother Jerome, ano masabi mo sa ganong situation? You prayed for friends. Nagkaroon ka ng kaibigan. Pong, Hindi ka pa makashare. meron pong ganong Pastor na may mga kasama na ko kasi hindi ako nakapag-save. O yun, kasi di ba nag-pray Kasi tayo? opo. Ano ang dahilan? Pero yun kasi hindi ako yun nga po kasi po dahil sa mga worldly pleasure. Like mag-attempt na ako and then nakita mo sila may mga session na. So hindi na ako nakapag-attempt na kumbaga nandun na yung hindrance kagad. Ano sa palagay nyo ang dahilan? Bakit ganun? Dahilan, Pastor, na Bakit? bakit ganun yung Diba, may kaibigan tayo, naghanap tayo, punta ka sa isang lugar, tapos makipagkaibigan ka. Bakit nahihirapan tayo mag-share? Ano ang dahilan? sa tingin ko, Pastor, yun din kahit sa kung ano yung tingin nila sa'yo. Talagang parang ganun. Kasi parang hindi sila naniniwala sa sasabihin mo. Kasi dahil din naman sa ipinapakita mong actions or kilos. Ano masabi mo doon, Brother Jeep? Ano yun, Pastor, yung parang fear of rejection na rin yung papapuan eh. Yun nga. Pag-fall sa fear of rejection na natatakot na baka kantsawan, baka kung anong sabihin na yung pambubuli ba, Pastor? Halimbawa pa nag-start ka na mag-share, tapos i-start na, simulan ka na rin la ibuli na, ano yan? Ayan si Bible, ganyan. Kantsaw. Tama. Kantsaw. So, yun nga, ano yan, parang lack of confidence. Opo. Lack of confidence yun. Kasi yung nag-isip ka na kaagad ng negative, hindi ka pa nga nakapag-share. Inisip mo na kaagad yung negative. Inisip mo na. So, dapat, huwag kang mag-isip ng negative kasi by faith tayo eh. Kung mag-share tayo, it is always by faith. Ngayon, kung by faith, dapat, we do things by faith. Meron tayong malakas na loob na mag-share, no? So, yun yung importante doon. So, di ba? Agree ba kayo? Lack of confidence. Opo, Pastor. Sige, nag-isip ka na kaagad ng rejection. Another thing, mahalagang iisipin mo yung strategy kung ano ang paano. Kasi minsan pag iniisip natin, pag nag-share tayo, gusto natin tuloy-tuloy eh. Dapat pakunti-kunti muna. Dapat muna, indirect way lang muna. Tapos importante diyan, tama yung mga sagot mo. So example, Brother Jerome, ano ang mga possible, kasi minsan kasama na diyan yung fear of the unknown. Hindi mo alam kung ano magiging consequence. Ano ang kanilang gagawin? Ano ang kantsaw nila? Dapat may sagot na tayo doon. Halimbawa, ano ang possible? Example, Brother, nag-approach ka tapos
ano ang possible na mangyari. Paano mo i-approach? Sige, Brother Jeep. Possible na kantsaw, Pastor, ano? Sige, bigyan mo ko ng sample. Yung ayan, yung banal, sabihin ng banal, sa sobra ka namang banal, mga ganyan, Pastor. So, ang sagot dyan, ano ang mga dapat na sagot natin dyan? Sobra ka namang banal. Anong dapat sagot dyan? Hindi naman, ano eh, hindi naman, sa righteous, sa self na sarili natin, hindi naman talaga tayo banal. Sinner din naman tayo. Forgiven nga lang sinner. Okay. Paano sagutin yung mga statement nila? So, for example, ganun, ay, sobrang banal ka naman. Nako. So, ang maisip siguro natin, na sagot dyan, ang maisip ko is, I'm not religious, but I'm a Christian. You can be religious and yet not a Christian, but I better be I better be a Christian, though I'm not so fanatic. Kasi ang point dito, pwede mo nang sabihin na you can be a Christian without being too religious. Yan siguro ang right approach. You can be a Christian, maybe you're afraid to become a Christian because you think that to be a Christian is to be very religious. But to be a Christian, it does not mean that you have to be so religious in order to be a Christian. Di ba? Christians are not perfect but are forgiven. What do you think kung yan ang sagot? Pwede, Pastor. Ang ano lang, light lang. Mm-mm. Parang hindi siya nagbuhat ng sariling bangko. So yan ang ano. Yung sagot. Yan ang sagot. Kasi kung bawat kantsaw nila ay meron kang tamang sagot, matitigil siya. Di ba? Opo. Bawat negative nila, kung meron kang tamang sagot, matitigil sila. Mapapahiya sila pag hindi sila tumigil. Di ba? So pwede mo May mga sabihin. times din naman, Pastor, na minsan ang sagot, ang response is, ganun din naman, magba-Bible study, tapos pagkatapos magbalik na naman sa dati. Parang kasi ganun yung laging sagot nila na parang hindi pa sila ready kasi pag after ng Bible study, ganun din naman. Parang paulit-ulit lang. Parang ganun po, Anong Pastor, sagot kasi dyan? yun nila. Anong sagot dyan? You can never change yourself. Hindi mo talaga kaya Opo, baguhin ang sarili mo. Only God can change you. yun naman. Di Yes, ba? Pastor. Yun din naman po You cannot response change ko sa... yourself. Kasi ang reason niyan kung bakit parang babalik at babalik ka rin. Kasi you think na kaya mo baguhin ang sarili mo. Hindi mo mababago ang sarili mo. Kahit anong Opo, sikap mong baguhin ang sarili mo, babalik at babalik ka dyan. Kasi naging alipin ka ng kasalanan. Di ba? Ang tao naging alipin ng kasalanan. Kaya the point is that you cannot change yourself. But if you allow God to change you, mahalaga makinig tayo sa kanyang salita. Ang salita niya magbabago sa atin. So we have to emphasize na ang salita ng Panginoon magbabago. Pero if you're trying to change yourself, that is self-reformation. Apart from God, you can do nothing. What do you think kung yan ang sagot? better po yun, Pastor. Ang ganda po kasi parang mapag-iisip siya. Oo. Actually, pag gano'n ang situation, hindi na kailangan magpaalam ka na mag-Bible study. Bawat sagot niya, Opo. nagbibigay siya ng opportunity na makapag-Bible study ka. Absorb ka. Opo. Di ba? Opo. Nag-lead na to into a topic eh. Oo. So ano is another, napoprolong hanggat sumasagot siya, nagkakansyaw siya, lumalawak. Pero dapat humble at saka wise ang sagot mo. Di ba? Pero Pastor, may time na ang sagot, Pastor, may time na ano po ang sagot is, alam ko naman may takot naman ako sa Diyos Yun nga lang, syempre, parang, yun nga, dahil sa mga tukso, kaya laging ganito ako, sabi nila. Yun ang laging mga approach nila na may kilala naman nila ang Diyos, na nagsisimba naman daw sila. So, ang approach ko doon, Pastor, is, pwede po ba, Pastor, yung approach na, yung sinabi sa James chapter 2, verse 19, Pastor, yung kahit ang devil is naniniwala ding may Diyos at may takot pa. So parang na baka yung paniniwala natin is parang kino-compare lang sa devil. Oo. Kasi Tama po ba? tama naman. Pwede yan ang sagot mo. Pero kasi kung sagot niya, may takot naman ako sa Panginoon. Pero ang question kasi is yung do you have that right relationship with God? Ganon ang question kasi. Kasi iba yung meron kang fear sa Panginoon. Pero kung wala kang relasyon sa Kanya, wala din yun. Kasi ang tunay na takot talaga sa Panginoon that will lead you to studying and obeying God's word. Kasi ang point dito, not all religious people are going to heaven.
i-drive natin na point. Many will call to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils, and in your name have done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me that work iniquity. So, mas mahirap yung you are religious and you think you have the fear of God, and yet wala palang relasyon sa Panginoon, no? Pagdating sa judgment, sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Depart from me that work iniquity. Masakit 'yun. So we have to know the Lord. Because you cannot trust God without knowing God. Importante yung knowing God. Know first, then you will love Him. How can you love God without knowing God? Kasi dapat hindi lang fear but love or motivation of service to God. Pero importante, magkaroon muna tayo ng right relationship so we can serve God. Without right relationship, our service is useless. We first must have that right relationship with God. Ano pang question natin? Running out of time tayo? Meron tayong 9 minutes. Meron tayong mga question? Meron ba tayong natutunan? So, importante is, i-sum up na lang, i-recap na lang natin. Tingin ko ang dahilan talaga kasi yung objective talaga natin is magkaroon ng mga kaibigan, ano? Pero bakit kung may kaibigan na tayo, hindi tayo makapag-share? Isa dyan sa reason ay because we want to be accepted. Gusto natin na okay tayo sa mata nila o sa harap nila. Gusto natin accepted tayo sa kanila. Pero dapat hindi natin ikahiya yung pagiging Kristiyano. Mahalaga na magkaroon tayo ng courage. Pero ang isang bagay dyan is importante yung timing, magandang timing sa pag-share. No? Kasi minsan, dyan nag-react o iniiwasan kung wrong timing din. So, hanap talaga tayo ng magandang opportunity, kailangan natin ng prayer, and then find an opportunity to share. Find the right time to share. Maliban doon sa direct evangelism. Yun. Pero kung friendly evangelism, kailangan you have to pray and then find the right timing. So, at saka, huwag nating isipin na once na mag-share ka, tuloy-tuloy yun. Depende sa situation. Pwede pa konti-konti. Ililid mo lang yung topic na pwede kang magkaroon ng opportunity sa pag-share. Okay, meron tayong mga question? So, siguro andito tayo sa building relationships. When you enter into the community, you have to build relationships that is build friendship. Connect with people. So, yan lang. Okay, request natin si Brother Jerome to close us with a word of prayer. Let us pray. Panginoon Diyos namin dakila, Ama, salamat sa gabing ito na sa aming pag-aaral, Ama, magmula lang sa unang subjects sa Bible Unit Ages, maging sa practical ministerial practicalities, at sa ngayon, Panginoon, sa aming missions. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin ngayong gabi, sa mga teachers, sa mga pastor na ginamit mo, Ama, na siyang nagturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga knowledge and wisdom na aming natutunan na siyang magamit namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Ama, upang makaabot ng iba pang mga lost people, Lord. At Ama, patawad sa mga kasalanan na sumpungan mo sa aming buhay, sa aming mga kahinan. At nawa ipagpatuloy mong pagpalain, Ama, ang LBI at mas marami pang mga kaluluwa ang siyang maligtas, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless. And good night. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor.